Okay, hello guys, welcome again sa akin channel, it's Karen Vlog. So in this video, regarding sa passport. Okay, so marami kasi nagtatanong at di pa alam kung paano kumuha ng passport. Ano yung mga kailangan gawin at ano yung mga kailangan nilang i-prepare at kung magkano daw yung bayad sa passport na to. Okay, so para iwas scam, bibigyan ko kayo ng mga idea at guidelines paano kumuha ng passport. Okay, dito sa part po sa passport guys, ang kailangan dito, one valid ID, PSA, saka yung schedule appointment. So, hindi na po valid yung NSO. So, kailangan PSA na updated. Okay? Tulad nito, yan yung PSA. And then, yung valid ID naman, so, ang kailangan lang dito is yung SSID, kung UMID, tapos yung National ID, voters. Doon sa nationality naman, yung iba kasi yung EPIL ID pa lang. Pwede yun, samahan nyo ng NBI. Okay? Driver's license, yan, PRC, yun yung mga valid. Okay, so hindi po valid dito yung pag-ibig number saka yung TIN ID. Tsaka yung police clearance at NBI, hindi po siya valid. Kasi secondary ID lang yan. Okay? So kailangan natin dito sa passport is primary. So ulitin ko, SS, National ID, Voters ID, Driver's License, PRC, yan yung mga primary ID na kailangan dito sa passport. At yung PSA na updated. Okay? So ngayon, ang tanong dyan is magkano naman yung pagkuha ng passport. So dito sa passport guide, ang regular na mabayaran mo dito, pag regular ka is 950. Siyempre pag mabayaran mo sa online yun, may charge sa 50 pesos, 1,000 yun. Okay? So pag regular, kung Manila, ano yan, 2 to 3 weeks yan pag Manila. Okay? So pag province, ang regular, so 3 weeks to 1 month yan. Okay, so pag RAS naman kinuha mo sa Manila, 7 to 10 days lang yan. Minsan 15 days. Yan yung RAS pag sa Manila. So 1 to 50 naman yun. Okay? So, pag sa probinsya naman, so yung RAS, kadalasan nangyayari is 2 weeks, 15 days. So, yun yung different lang sa probinsya sa Manila. Kasi pag sa probinsya, papadala pa kasi nung DFA sa probinsya. Dito sa Manila, dito lang kasi yan. Okay? So, ulitin ko, one valid ID, PSA, saka yung schedule appointment. Tapos, yung magkano naman, ang ihanda mo lang dito is, pagpalagay maganda ka ng 1.5. Pamasayo pa. Okay? So, ilan matotal mga gastos mo. So, pag minor ka naman, so kailangan dito is, kung ang parents mo nasa ibang bansa, is PA galing sa embassy ng parents mo, authorization letter ng parents mo, one valid ID na sama sa iyo, at saka yung PSA mo. At kung nag-aaral ka, school ID. Yan pag minor. Okay? At aware lang kayo guys sa pagkuha ng passport kasi maraming nagano ngayon sa online na nag-i-scam. Kaya maging aware kayo at maging alert sa pagkuha ng passport. Sa mapagawa naman online, so madali naman pagkuha ng online. Schedule. Kasi marami na scam dito sa passport na to, sa pagkuha sa appointment online. So binubook na kunwari hindi naman na-book. So nung binayaran nung kliyente yung yung passport nila, so walang schedule. Nagpunta na sa mismong DFA, so wala silang schedule. Kaya maging kayo dito, alert to sa pagkuha ng schedule. Okay, nasa website naman yan. Okay, so ulitin ko, para hindi kayo ma-scam. So, ang passport is 950 or 1 to 50. So, supposed to be, pag regular, 1,000 o kaya 1 to 50. Okay? So, para hindi kayo malito. Okay. So, yun lang guys. Kung may mga tanong pa kayo regarding sa passport, so comment na sa baba para masagot ko yung mga katanungan nyo na hindi po niya intindi sa video. Okay? So, yun lang guys and thank you. See you next video.